patuloy nating damhin ang presensya ng ating Diyos. Hayaan natin ng Santong Espiritu ang siyang manahan dito sa lugar nito at sa ating praise. Oh, we give you praise, hallelujah. Anyayahan po natin ang ating Santong Espiritu. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Manahan ka, O Diyos, sa aming praise. Nagpapakumbaba at parapatin kong Panginoon na manahan ka sa aming mga puso. Iparanas mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo ang iyong kaluwalhatian sa bawat isa. Oh, we give you praise. Hallelujah. Sumasama sa isang
Everybody shout hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! God is good! All the time! And all the time, God is good! Amen. Tunay ang napakabuti ng ating Diyos. Kaya naman Amen. sa oras na ito, handa na po bang lahat magpuri at sumamba sa ating Diyos sa buhay? Amen. Kaya Praise the naman Lord. sa oras na ito, tayo sama-samang sumamba, umawit at magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tunay ang kadakilaan ng Diyos. Marapat lang natin siyang papurihan. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Amen. Glory to God! Oh, praise the Lord! Glory to God. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Once again, tayo sumamba. Tayo'y sumamba at purihin siya. Walhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, Diyos. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang kilala, purihin siya. Once again, tayo sumamba. Tayo'y sumamba at purihin siya. Amen. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Amen. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang kilala, purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang, purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang, purihin siya. Kay kanyang nilalang, purihin siya. Kay kanyang nilalang, kay kanyang nilalang, kay kanyang nilalang, purihin siya. Amen. Amen. Praise the Lord. Tunay ang Praise the napakasarap Lord. sumamba sa ating Diyos. Amen. 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 Tuloy-tuloy na po tayo. Patuloy po natin itaas ang ating kamay at ayon po sa Psalm 57 verse 2. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Amen. Tunay nga na sa ating pagtawag sa Diyos,
si Yahweh patuloy na bumubuhos ang kanyang biyaya sa atin. Amen? Kaya patuloy nating tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay, sa mga blessings na patuloy nating natatanggap, sa kabila man ng ating mga pagkukulang, ang Diyos ay parating nandyan sa atin. Amen? Kaya Lord God, sa mga oras na ito, patuloy kayong magpapasalamat sa iyo at patuloy namin iaalay ang aming buhay at tanggapin mo, Diyos, ang aming mga awitin, ang aming mga papuri na tanging para lamang sa iyo lamang, O Diyos. Oh, we give you praise, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you praise. We give you glory. Ukay gandang pagmasdan, ang
Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ama, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang kaloob mo po sa amin, sa lahat ng kabutihang walang sawa mong ginagawa sa buhay po namin. Salamat dakilang Diyos sa buhay at kalakasan kaloob mo sa amin sa araw nito. Sa muling kalayaan na kami o Diyos ay makapagpurit, makapanambahan sa iyong banal at dakilang pangalan. Tulad ng iyong pangako o tulad ng iyong ipinag-uutos, lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Salamat dakilang Diyos at dalangin po namin Ama, sa kabila o Diyos ng ingay ng mundong ito Diyos, dalangin namin sa mga sandali po ito Ama, ang tinig mo ang siya mong iparinig po sa amin. Ang mga salita mo o Diyos na nagbibigay liwanag sa amin. Ang mga salita mo o Diyos na nag-aakay sa amin sa matuwid na pamumuhay. Ang salita na magbibigay sa amin ng pag-asa at kalakasan o Diyos. Ang siyang loobin mo Ama na sa dako pong ito ay marinig namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa ngalan ng aming Panginoong Jesus kami dumadalangin. Dinggin mo rin dakilang Diyos ang aming mga dalangin sa lugar nito, ang aming mga kahilingan at patuloy nawang ipagkaloob sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Parang Diyos namin, Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumuka sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkahalay. Magkalang Diyos namin, Diyos ng pag-ibig. Magkahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay paglibutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamaligtas sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong upang sa pagsuyo. Magkalang Diyos namin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita'y ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos,
Kabanata 7, simula mga talata 31 hanggang sa susunod na mga talata. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tero, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Epata," ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita pa ang pipi. Ito po ang salita o mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos sa kanyang lahat ng kapurihan ngayon at magpakailan paman. Amen. Sino naniniwala na siya'y mahal ng Diyos? Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Amen. Lahat ng naniniwala na siya'y mahal ng Diyos, pwede nang maupo. Muli isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo nagkakatipon sa lugar po nito. At sa ating pagtitipon sa lugar po nito, ang pagtitipon po natin ngayon ay paglapit natin sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Paglapit ito sa trono ng mahabaging Diyos, hindi ito paglapit sa tao. Amen? Ayon sa Hebreo chapter 4 verse 16, ang sabi po diyan, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Nasa oras na kailangan natin ang tulong, ang sabi po, lumapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? At ang oras nito ay paglapit natin sa trono ng mahabaging Diyos, kaya mapalad kang naririto ngayon. Amen? Mapalad ka, sapagkat ang pangako ng Diyos, kakamtan natin ang habag o ang tulong sa panahon na kailangan natin ito. Kailangan mo ba ang tulong ng Diyos? Sinong nangangailangan ng tulong ng Diyos? Ayan, tiyak po, mararanasan mo ang tulong ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Dito po may tao po dito na kung saan dinala sa Panginoong Hesukristo, isang tao po na bingi po siya, hindi makapagsalita, yung tao pong iyan. At nung sandali pong iyan ay ipinapakita po na alam po natin na minsan ng isang taong bingi po mga kapatid, bingi po siya, hindi makapagsalita pero may nakikita. Amen? Subalit minsan, hindi niya lubos na nauunawaan kung ano nangyayari sa kanyang paligid kasi hindi niya naririnig. Amen? Hindi niya naririnig. Kaya minsan, kapag medyo mahina ang pandinig ng ating kapatid, nag-uusap-usap tayo, minsan sasagot niyan ang layo ng kanyang sagot. Amen? Kasi bakit po? Hindi niya naman alam kung anong pinag-uusapan. Amen? Hindi niya nauunawaan kasi wala po siyang nariringid tungkol po roon. Kaya sa atin po ngayon mga kapatid, dito po sa ating ebanghelyo po na ito po yung kalalagayan ng tao po na indinala nila sa ating Panginoong Kristo. Walang pandinig. Amen? Subalit po mga kapatid sa ating Panginoon, ninais po nila na hipuin ng Panginoong Hesus ang tao po na yon para makarinig ng sandali pong iyan. Kayo po ba kanina sa ebanghelyo, may narinig kayo? Anong natandaan nyo doon sa ebanghelyo? Ha? Ayan, di ba?
Ang isa doon, magpatawad para patawarin ng Diyos. Amen. Mahalaga ba yung salitang iyon? Itong panahon ng ating pagninilay, 40 days po na kung saan ay atin pong ginugunita itong Kwaresma na ito, mga kapatid, ay isa sa mensahe po dyan ay yung pagsisisi. Amen? Ang paghingi ng tawad. Na mararanasan lang natin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin kung tayo po ay marunong din magpatawad. Amen? Kaya kung may narinig ka, kung talagang narinig mo yung salita po ng Diyos, anong gagawin mo? E di kung may taong kagalit ka, kung may taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda, patatawarin mo. Amen? Kapag hindi mo pinatawad, ibig sabihin, wala kang narinig. May narinig ba kayo? Ayan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na inilayo siya ng ating Panginoon buhat sa karamihan. Buhat sa karamihan, mga kapatid, sa ating Hesukristo. Inilayo siya ng ating Panginoon. Ang alam po natin dito, ang mundong ating ginagalawan ay napakaingay. Iba't ibang ingay ang ating naririnig. Amen? Pag sinabing ingay, ingay ng mundo. Pero ang pinakamahalagang dapat nating marinig ay hindi ang ingay ng mundo, kundi ang tinig ng Diyos. Amen? Tinig ng Diyos. Kaya para marinig ng taong iyon, yung tinig ng Diyos, mabuksan niya, inilayo siya ng Panginoong Hesus sa karamihan. Nang ibig sabihin, hindi ingay ng mundo ang maririnig niya, kundi sa lugar na kung saan iba ang maririnig niya at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Saan tayo? Saan natin tayo pwedeng pumunta para marinig natin ang tinig ng Diyos? Sa simbahan. Amen? Dito sa simbahan. Sa tuwing may araw ng linggo, araw ng inyong pahinga. Amen? Dito maririnig nyo ang tinig po ng Diyos. Amen? Sa mga minsan prayer meeting tulad po nito, pagtitipon tulad nito na ipinapangaral ang salita ng Diyos, doon natin minsan na kung saan nagagawa nating lumayo sa ingay ng mundo para na kung saan marinig ang tinig ng ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na minsan sinabi po sa aklat ng pahayag ay ang ganito, ako'y nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Kundi ring ginino man ang aking tinig at ang pinto'y bubuksan, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Amen? Ang sabi po ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung kakatok siya, sa tingin niyo po, ano yung kinakatok ng Panginoong Hesus? Puso ng tao. Kasi ito yung tahanan niya sa daigdig na ito. Amen? Sa daigdig na to, tayo yung tunay na templo po ng Diyos. Amen. Na andi dito sa templo na to, naririto ang ating Jesucristo, naririyan po yung body, katawan at dugo ng ating Jesucristo, na kung saan kanina sa banal na misa, ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus ibinigay sa atin para ang ating Jesucristo makapanahan sa atin. Amen. Para pag alis natin dito sa tahanang ito, sa templo pong ito, amen, ang ating Jesucristo hindi maiiwan dito. Amen? Kundi lalabas ka dito, nakasama mo siya. Amen. Di po ba napakasarap na paglabas mo sa simbahang ito, daman-dama mo na ang Diyos ay sumasa iyo, kasama mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon po ni Juan Bautista, si Juan Bautista ay nasa ilang. At ang sabi po, sa ilang, dumating kay Juan Bautista ang salita ng Diyos. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Nung si Pedro po'y tanungin ng ating Panginoong Hesukristo, sino ako ayon sa inyo? Ang sabi po ni Pedro, kayo ang Mesiyas, kayo ang Kristo.
Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mapalad ka Simon Pedro sapagkat ang kapahayagang iyan ay hindi mula sa tao kundi galing sa aking amang nasa langit. Kapahayagan, ibig sabihin, may nagsabi sa kanya. Amen. Dumating kay Juan yung salita ng Diyos, may nagsabi po sa kanya. Amen. At alam po natin, yan po'y nangyayari sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu po ng Diyos na siyang nangungusap sa bawat isa po sa atin kung bukas lang ang puso natin sa Diyos. Amen. Kapag bukas ang puso natin sa Kanya, makakarinig ka ng tinig mula sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Marami sa atin, anak kung saan, physical po, hindi naman tayo bingi. Amen. Nakakarinig tayo, pero kadalasan, spiritual, sarado ang ating pandinig, spiritual. Amen. Naririnig natin ang maraming chismis. Di po ba? Naririnig natin ang maraming marites sa paligid po natin, pero hindi natin naririnig ang salita ng Diyos. Naririnig po natin ang mga kasamaan na umiiral po sa ating paligid, pero hindi natin naririnig ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Amen. Naririnig natin ang napakaraming ingay sa daigdig po na ito, pero hindi naririnig ng tao ang panawagan ng Diyos. Amen. Na kinakailangan mabuksan po tayo diyan. Amen. Kinakailangan mabuksan po tayo para marinig po natin ang tinig po ng ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Iba't ibang sitwasyon din. Dito po mga kapatid, minsan maraming hadlang kaya hindi marinig ng Diyos, ng tao, ang tinig ng Diyos. Amen? Maraming hadlang. Sa atin po sa panahon po na ito, maraming balita ang mundong ito. Pag sinabing balita mula sa mundo, ibig sabihin mga kapatid, masamang balita. Saan nanggagaling ang mabuting balita? Sa Diyos. Amen. Sa Kanya nanggagaling ang mabuting balita. Minsan yung masamang balita, ito yung madalas nating naririnig. Amen. Balita ng mundo, masamang balita. Kapag naririnig natin yung masamang balita, alam po natin, yan ay nagdudulot ng takot sa buhay ng tao. Amen? Nagdudulot po yan ng takot sa buhay po ng tao at ang problema lang minsan ay ganito. Kung ano yung hindi magandang balita na nagdudulot ng takot minsan sa buhay ng tao, yun din naman ang inaasahan ng taong mangyari. Amen. Bakit po? Kasi yun ang kanyang narinig. Dahil yun ang kanyang narinig, doon nakatuon na yung kanyang puso't isipan kung ano, kung paano at kailan magaganap yung mga naririnig niyang hindi maganda. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa atin minsan, tingnan nyo lang po mga kapatid, nung panahon ng pandemic, bakit maraming mga tao na namatay sa panahon ng pandemic? Kadalasan namatay dahil sa takot. Amen. Dahil sa takot, kadalasan maraming namatay mga kapatid dahil po sa takot na kapag sila may sakit na, may COVID na sila. Amen. At kapag may COVID ka, hindi natatagal buhay mo. Amen. Kasi dahil yun ang kanilang naririnig, dahil po yun ang nakakarating po sa atin, minsan, yung mga naririnig natin hindi maganda, hindi na nga maganda, inaasahan mo pang darating sa buhay mo. Amen. Kaya lalo tayong natatakot. Gusto ko lang po ipakita din po sa inyo, ang bayang Israel, nung sila po ay nasa lugar ng Ehipto, sa lugar ng Ehipto, nung panahon po ni Moises, maraming salot ang dumaan po doon sa lugar ng Ehipto po. Maraming salot. Pero doon sa lugar na kung saan ang mga Israelita, nasakop din ng Ehipto, lugar na bahagi ng Ehipto at mga Israelita ay nakatira doon, yung mga salot na dumarating po sa Ehipto po, hindi nila nararanasan sa lugar na yon kung saan naroroon ang mga Israelita.
Amen? Bakit hindi nila nararanasan yon? Kasi ang kanilang pinaniniwalaan ay salita ng Diyos. Amen? Na yung salita ng Diyos na yon, kung ano po yung nilalaman ng salita ng Diyos na kung saan mabuti at makakabuti sa kanila, yun ang kanilang nararanasan. Amen? Pero yung mga tao ng sandali na yan, na hindi po naniniwala sa salita ng Diyos, kung ano yung mga naririnig na mangyayari nung sandali na yan, yun po ang nagaganap po sa kanilang buhay. Nararanasan ba natin yan? Di po ba nararanasan po natin yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Amen? Minsan marami po na kung saan takot na tumandang dalaga. Amen. Ayan. Pero pagdating po ng 30 plus na, di po ba, nawawala na ng pag-asa. Pero yung tao po na kung saan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, ay ang kanyang pandinig ay nakatuon po sa salita ng Diyos. Alam ng tao pong ito kung ano yung mabuting linalaman ng salita ng Diyos, yun ang mangyayari sa buhay niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na puri sa Panginoong Hesus. Minsan ang naririnig natin, di ba, may mga chismis po, di po ba? Na ang balita ng mundo, ang chismis po. Marami kasi bukas ang pandinig natin pagdating dyan sa mga chismis po na yan, sa mga marites po na yan. Ito tandaan nyo, kapag may dumating sa buhay mo na ang dala ay buhay ng may buhay, umasa ka. Pag alis yan sa harapan mo, buhay mo dala niya. Diba? Minsan, tingnan nyo, may mga tao makagawa lang ng kwento. Diba? Makagawa ng chismis. Minsan may mga tao sabihin, talaga itong ating kapitbahay, pinagpala ng Diyos. Dati naghihirap yan, pero tingnan mo, ang laki-laki na ng bahay. Mula nag-abroad si pare, tingnan mo, pinagpala sila, gumanda ang buhay. Minsan may mga inggitero at inggitera sa paligid sasabihin, ang ganda nga ng buhay, gumanda yung bahay, ang laki ng bahay, yung asawa niya naman, may babae naman sa abroad. Paano malay niya roon? Wala naman siya doon. Amen? Na minsan, yung mga salita na yun, kapag dumarating minsan sa atin, may mga salitang pinanghahawakan natin. Amen? Na pinaniniwalaan natin, kaya minsan nagkakagulo ang buhay. Di po ba? Tatawag ka na sa mister mo ngayon, itong balita dito, may babae ka dyan, aawayin mo na, wala ng katahimikan. Amen? Mawawalan ka na ng tiwala. Na ito po, mga nangyayari po sa buhay po natin, mga kapatid, sa panahon pong ito, na kinakailangan po, magiging maingat po tayo. Amen? Minsan, dito bukas ang ating pandinig. Pangalawa po, minsan, maraming hadlang kahit hindi natin marinig ang tinig ng Diyos, yung mga problemang dumarating sa buhay natin. Amen. Problema, halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Pag nawalan ka ng trabaho, marami nang maririnig ka. Amen? Marami nang maririnig ka sa isipan mo, wala akong trabaho, wala na akong pera. Hindi naman natatapos yung naririnig ko, hindi natatapos dun sa salitang mawawalan ka ng trabaho o natanggal ka, kundi ang kasunod doon, maririnig mo yung mga salita na kung saan maghihirap ka. Amen. Paano na pambayad mo? Paano na kinabukasan ng anak mo? Tuloy-tuloy, may naririnig ka. Amen? Na kung saan, mga kapatid, dumarating sa punto na yung mga lahat ng naririnig, dumarating sa puso't isipan mo, ay na kung saan ay nakakawala ng pag-asa. Amen? Darating ang panahon, maririnig mo, wala ka nang magagawa, maghihirap ka na. Hanggang dyan ka na lang. Kaya ang tao nawawala ng pag-asa. Amen? Nawawala ng pag-asa na ang Diyos po, mga kapatid, naririyan ang tinig po ng Diyos. Pero minsan, hindi yon naririnig ng tao.
Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang sabi ng Panginoon, pagbuksan mo ng pintuan ng puso, pagbuksan mo lang ako ng pintuan ng puso mo, sasaluhan kita sa pagkain. Di ba napakasarap yung salitang sasaluhan ka sa pagkain? Kapag sinabi ng Diyos, sasaluhan ka niya sa pagkain, anumang problema mo, hindi kita iiwan. Andito ako. Amen? Hindi kita pababayaan, andito ako. Pero minsan hindi yun ang ating naririnig. Ang ating naririnig kung saan ka dinadala ng problema mo. Amen? Ang ating naririnig at natatanaw, mga kapatid, sa buhay po natin kung ano ang mangyayari sa buhay mo dahil diyan sa mga problemang nararanasan po natin. Amen? Kaya maraming tao nawawalan ng pag-asa. Amen. Minsan maalala ko po ay napunta po kami sa isang lugar. Doon sa lugar na yon, mayayaman ando doon eh. Yung ating isang prayer partner po ay mayroong tawag nito, mayroong handaan sa kanila. Inanyayahan kaming mga lingkod ng Diyos at yung ibang mga prayer partners, ibang workers po. Pagdating po doon, kasi may kaya naman talaga sila sa lugar na iyon, ang daming bisita po. Siguro yung haba ng kalye na yon sa lugar nila, puno yan ng mga sasakyan, ng mga panauhin, meron po sila. Ngayon, siyempre, may mga kaya, batian sila, mga ganon. May isang pumasok na pulubi. Pulubi. Pero yung pulubi na yun, niyakap ng lahat. Para bagang miss na miss siya ng mga taong panauhin nung sandali na yan doon sa handaan na yon ng ating ka-prayer partner. Talaga hindi siya pinandidirihan. Niyayakap siya. Ako yung taka. Ang sabi ko, sino yan? Sino yung taong iyan? Na para bagang hindi siyang isang ordinaryong tao. Nung oras na yan doon, kahit ganun yung kanyang kasuutan. Ang sabi sa akin nung prayer partner, alam mo yung pinakamalaking bahay dyan? Kanina yung nadaanan natin, yung sinabi kong malaking bahay dito, yan ang pinakamayaman dito sa amin. At yan ang may-ari ng bahay na yon. Isa sang Vietnamese po. Ngayon po, yung asawa niya nagkaroon ng ibang babae. Hindi niya kinaya yung problemang iyon. Hindi niya kinaya, kaya nagiging ganun siya. Parang wala nang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Nakikita po natin po yun, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, na minsan nakikita lang natin kung ano yung problema. Pero hindi natin minsan naririnig kung ano pang magagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen. Purihin po natin ang ating Penso Kristo na kung saan dyan tayo dapat mabuksan. Amen? Kasi sabi niya, napakabait ng taong iyan. Hindi niya lang natanggap yung nangyari sa kanya. Amen? Hindi mo matatanggap lahat yan kapag wala sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? Pero kapag nasa atin ang salita po ng Diyos, walang problemang darating sa buhay po natin na hindi natin kakayanin. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, wala pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi dinanas ng sino paman, bagkus tapat ang Diyos. Pagdating ng mga pagsubok na yan, bibigyan niya tayo ng lakas. Amen? Upang mapagtagumpayan natin iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na minsan po, may mga ambisyon po tayo sa buhay. Na yung mga ambisyon po natin, pangarap natin sa buhay, minsan siya po ang nagiging hadlang para marinig natin ang salita ng Diyos. Amen? Para yung salita po ng Diyos ay makarating sa buhay po natin. Nais ko pong ipakita po sa inyo, dito po sa aklat po ng Genesis, kabanata po ay 3, talata 1 hanggang 6. Ito po yung panahon na kinausap ng ahas si Eva. Ang tanong ng ahas, totoo bang sinabi ng Diyos na bawal ninyong kainin ang mga bungang kahoy dito sa halamanan? Anong sagot po ni Eva nung sandali na yan? Hindi naman. Hindi naman sinabi ng Diyos na bawal kainin ang bunga dito. Maliban lang dyan sa puno na iyan.
na kapag yung punong iyan, yung isang puno na yan, ang bunga niya ay kinain namin, kami ay mamamatay. Ang sabi ng ahas, hindi totoo yan. Amen? Hindi totoo yan. Kaya ganun ang sinabi ng Diyos na kapag kayo kumain yan, mamamatay kayo kasi kapag kayo ang totoo, kapag kayo kumain yan, hindi kayo mamamatay, magiging katulad kayo, magiging parang Diyos kayo. Amen? Nung marinig iyon ni Eva, nung marinig po yun ni Eva yung pangungusap ng ahas, nabaling yung kanyang paningin sa puno. Nabaling yung kanyang paningin sa sinabi ng ahas, na wala sa sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Bakit doon nabaling? Kasi nangarap si Eva na maging katulad ng Diyos. Habang pinagmamasdan niya yung puno, sabi niya, napakaganda ng puno. Siguro masarap ang bunga niyan. Tapos ang sabi ni Eva ng sandali na yan, mabuti ang maging marunong. Pag sinabing mabuting maging marunong, mabuting maging katulad ng Diyos. Amen. Kapag inisip mo na ikaw ay maging katulad ng Diyos, kapag pinangarap mo na ikaw ay magiging katulad ng Diyos, mga kapatid, pinapangarap mo na ikaw ay magiging makapangyarihan. Amen. Na hindi mo na kailangan ang Diyos, bagkus magagawa mo na kung ano ang gusto mo. Hindi mo na kinakailangan humingi pa ng tulong sa Diyos, hindi mo na kinakailangan turuan ka pa ng Diyos dahil marunong ka na, alam mo na kung anong mabuting dapat mong gawin para sa sarili mo. Amen? Dahil po dyan sa ambition po na yan ni Eva nung oras na yan, nakalimutan niya ang tinig ng Diyos. Ang naririnig niya yung tinig ng ahas na patuloy nangungusap sa kanya, mabuti na magkaroon ka ng kapangyarihan para magawa mo ang lahat ng gusto mo. Hindi mo na kinakailangan lumapit pa sa Diyos dahil alam mo na kung anong makakabuti sa iyo, magagawa mo na kung anong gusto mo. Yun ang naririnig ni Eva. Dahil sa ambisyon niya na iyon, nakalimutan niya ang salita ng Diyos. Amen. Diba minsan ganyan tayo? Kapag ako'y naging ganito, gaganda na buhay ko. Kapag ako'y maging ganito, magagawa ko na yung mga to. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Penso Kristo, minsan may mga pangarap tayo na doon po nakalaan yung ating isipan, naruroon yung puso po natin, naruroon yung panahon natin, naruroon yung lakas po natin para maabot po yan. Dahil tinatanaw natin kapag naabot natin yan, ganito magiging buhay natin. Amen? Hindi na ako kukulangin. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Penso Kristo, itong nagiging dahilan kung kaya nung sandali na yan, yung salita ng Diyos na wala sa pandinig o sa puso ni Eva at ni Adan. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Kayo po ba naririnig nyo ang tinig ng Diyos? Sino nakakarinig ng tinig ng Diyos? Taas nga ang kamay. Diba? Tuwing linggo lang kapag dumadalo tayo sa banal na misa, sa humili naririnig natin ang tinig ng Diyos. Amen? Una kong dalo sa gawain po na ito ng ating dakilang Al Shaddai, ang isa sa salitang hindi ko makalimutan na sinabi ng ating punong lingkod. Ang sabi ng punong lingkod, kalimutan ka man ng lahat. Dito sa gawaing ito, may Diyos na hindi ka lilimutin. Hindi ko makalimutan iyan. Kasi yan ang unang mensahe na narinig ko nung ako'y pumunta dito sa gawain na kung saan si Brother Edgar nung panahon na yan ay tila bagay naghahanap ng pagmamahal. Kasi mahirap kasi dati parang hindi naman sa pero nung may trabaho pa at maganda ang kita, ang daming kaibigan na sa paligid. Para ang daming nagmamahal. Pero nung namawala ng trabaho si Brother Edgar, parang walang kakilala. Totoo po yan. Kaya
minsan may alok sa akin hindi maganda. Hindi maganda kasi may mga bisyo din naman ako. May alok sa akin, hindi maganda. Ang isang alok sa akin, magtula ka na lang ng drugs. Pera lang naman ang kailangan mo. Hindi problema yan. Pero nung oras na yan, napatingala ako sa langit. Ang sabi ko, Lord, kung andyan ka, huwag mong pabayaan. Kung andyan ka, Lord, at naririnig mo ako, huwag mong ipahintulot na gumawa ako ng masama para lang mabuhay. Yung araw na yan din yung araw na sa kakalakad ko, nakarating ako sa PICC. At doon ko narinig yung mensahe, kalimutan ka man ng sino man. Dito sa gawain na pinuntahan mo, hindi ka nagkamali dahil dito may Diyos na kailanman hindi ka kakalimutan. Amen. Tinig na kung saan mga kapatid, tawag po nito, tumululuhad noon ni Brother Edgar. Alam niyo po, buhat PICC hanggang sa amin, umiiyak pala ako. Hindi ko po alam yon. Pero ang sabi ng nanay ko, kinabukasan, bakit ka umiiyak kagabi? Umuwi ka na umiiyak kagabi. Gumamit ka na naman ng droga. Totoo po yun. Pero ang sabi ko sa nanay ko, hindi. Galing ako sa gawain ni El Shaddai sa PICC. Sabi niya, ano yun? Ano yun? Basta gawain ng Diyos doon sa PICC, may misa din naman po, may pari na nagmimisa. Ang saya po doon, ganun ang kwento ko sa nanay ko. Tapos nung oras yan, naalala ko po na 6:00 ng gabi, mayroon pong tinatawag na deliberate po. Hinanap ko yung istasyon ng DWXI. Nung hanapin ko yung DWXI, 5:00 ng hapon, mga kapatid, nabuksan ko, deliberate po, 5:00 ng hapon po. Nung mabuksan ko yung tawag nito, yung DWXI, tama-tama nag-a-announce kung saan may mga gawain at ang ina-announce mismo sa simbahan namin. Sabi ko sa nanay ko, bibihis ako, pupunta ako sa simbahan, may gawain sa El Shaddai doon. Sabi ng nanay ko, ano yung El Shaddai na yan? Basta pumunta ako. Mga kapatid, sa Penong Jesus, tinig ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Naririnig natin. May pangungusap ang Diyos sa iba't ibang sitwasyon ng buhay po natin, nangungusap ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Sa aklat po ni Jonas, si Jonas po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh. At ang tanging layunin ng Diyos para papuntahin si Jonas sa lugar ng Nineveh po, para ang bayan ng Nineveh po ay pangaralan ng salita po ng Diyos. Para na kung saan ay plano ng Diyos na ang bayan na to ay gugunawin sa loob ng 40 araw. 40 araw. Kaya inutusan niya ang lingkod po na ito. Nung si Jonas po'y makarating po sa bayan pong ito, ang sabi po diyan, maghapon po siya na naglakbay na ang sinisigaw po ni Jonas ay ang ganito, gugunawin ang bayan ng Nineveh sa loob ng 40 araw. Amen. Sa loob ng 40 araw, gugunawin ang bayan pong ito. Yun lang po yung sinisigaw niya, yung salitang gugunawin ito sa loob ng 40 araw. Pero para sa bayan po na ito, mga kapatid, yung kanilang naririnig, hindi lang po salita na gugunawin. Amen. Hindi lang po yun ang kanilang naririnig. Kasi nung sandali na yan, pwedeng sabihin nilang, hindi totoo iyan, hindi mangyayari po iyan. Pero hindi lang po yun ang kanilang naririnig, kundi naririnig nila yung dahilan bakit gugunawin ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan, ituon mo ang paningin mo sa sinasabi ng Diyos. Hindi sinabi, ituon mo ang pandinig mo, kundi ituon mo ang paningin mo sa sinasabi ng Diyos. Kapag tinitingnan natin
nakatingin tayo sa sinasabi ng Diyos, makikita mo kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos. Makikita mo kung ano yung gustong gawin ng Diyos. Kaya nung sandali na yun, marinig nilang gugunawin ang bayan po na ito sa loob ng 40 araw, ang kanilang nakikita nung sandali na yan, ang kanila pang naririnig ay kung ano ang dahilan bakit gugunawin. Amen. Ang naririnig nila ay kung ano ang dahilan bakit gugunawin. Ano ang dahilan? Sukdulan na sa langit ang kanilang kasalanan. Kaya gugunawin na ang lugar na iyon. Pangalawa na kanila pang naririnig, hindi lang gugunawin, kundi naririnig nila kung anong dahilan kaya gugunawin, at ang isa pa nilang naririnig ay kung anong kailangan nilang gawin para hindi magunaw ang lugar na iyon. At anong kanilang narinig? Ang mga tao nung sandali na yan, naniwala sila na yung salita na yun ay galing sa Diyos at ipinaparating sa kanila ng Diyos na kailangan nilang magsisi. Walang sinasabing magsisi kayo. Amen. Pero ang kanilang naririnig nung sandaling iyan, natatanaw nila doon sa sinasabing iyon ni Jonas na gugunawin, ay kailangan nilang magsisi sa kanilang ginawang kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kaya anong ginawa po ng mga tao po roon kasama ng hari sa lugar na iyon? Sila po ay nagdamit sako, mga kapatid, nag-ayuno, tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang nagawang kasalanan. Amen. Kung ating pong naririnig, tunay na naririnig ang salita po ng Diyos, nakikita mo sa buhay mo kung anong ipinaparating sa iyo ng Diyos. Amen. Nakikita po natin iyan. Kung anong nais ng Diyos para po sa atin. Kailanman walang plano ang Diyos na ikakasama natin. Lahat ng plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen. At ang plano na yan ng Diyos mararanasan natin kung magiging bukas lang ang puso natin at nakikita po natin kung ano ang ipinaparating sa atin ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah, glory to God. Diba? Pag sinabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Sino yung kapwa mo? Diba? Titingnan mo agad kung sino yung kapwa mo. Diba? Andyan yung mga magulang mo, andyan yung mga kapatid mo, di po ba? Andyan yung mga kaibigan mo, andyan yung mga malalapit mong kamag-anak, di po ba? Pero para lubos na magawa natin na mahalin ang ating kapwa, talagang tinitiyak ng Diyos, sabi niya, pati kaaway mo. Amen. Para wala kang makaligtaan. Amen. Kasi minsan may nakakaligtaan, di po ba? At madalas kaligtaan, kaaway. Kaya sabi ni San Pablo sa Roma chapter 12, ang sabi niya, kapag ang kaaway mo nakita mong nagugutom, pakanin mo. Kaya nung nag-share sa akin doon sa isang probinsya, pinuntahan ko, sabi niya, Brad, maliliit pa ang mga anak ko, iniwan na kami ng asawa ko. Sabi ko, saan yung asawa mo? Andyan lang, sa kabilang bayan. May sarili ng pamilya. Ako nagpalaki sa mga anak ko, Brad. Pero hindi ko yan tinuruan na magalit sila sa tatay nila. Pinalaki ko yan. Kaya sabi niya, yung mga anak ko, hindi yan galit sa tatay nila. Kapag December, sabi niya, niyayaya namin sila dito sa bahay. Yung mga anak niya. Nakakasama ng aking mga anak. Kapag yung mga anak niya may sakit, humihingi ng tulong, ipinapagamot ko. Tinutulungan ko. Hirap, no? Pero masarap, di po ba? Habang kinukwento niya na yon, mga kapatid, napakasarap damhin, pero sabi ko, hindi napakadaling gawin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Jesus.
Pero diyan mo makikita kung gaano kabukas ang puso niya sa tinig po ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos ipagawa sa kanya sa ganong sitwasyon. Amen? Sa sitwasyon na yon, kung anong nais ng Diyos na mabuti na dapat niyang gawin. At yun ang ginagawa niya. Bakit? Bukas ang puso niya sa tinig ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, ang sarap naman, kaya walang gulo. Amen? Pati yung mga anak, hindi nagkakagulo. Di ba? Kasi tinuturot, pinapakita sa kanila kung ano yung mabuting nais ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Sa aklat ng gawa, si Pedro ay ganito. Si Pedro ay nangangaral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At nung nangangaral sila Pedro tungkol kay Kristo, marami ang naniniwala, maraming himala ang nagaganap. Kaya yung mga tao nung sandali na yan, yung mga matataas ang tungkulin, pinagbabawalan po si Pedro at si Juan. Na ang sabi po, hinuli sila, ipinakulong sila at binantaan, wag na kayong mangaral tungkol kay Jesus. Wag na kayong mangaral. Pero si Pedro po napuspos ng banal na Espiritu, tumayo po siya. At ang sabi ni Pedro na puspos ng banal na Espiritu, kayo na rin po ang magsabi, alin ba ang dapat, alin ba ang mabuti? Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa tao? Ang sumunod sa tao o ang sumunod sa Diyos? Hindi namin maaring hindi sabihin sa inyo ang anumang narinig namin sa Kanya. Amen. Ano pong ipinapakita po dito mga kapatid? Nung dumating po ang salita ng Diyos kay Pedro at Juan, nung sandali na yan, natatanaw po ni Pedro at Juan, nakikita nila at naririnig ang tinig ng Diyos, hindi kayo dapat matakot sa tao, matakot kayo sa Diyos. Amen. Matakot o kayo sa Diyos. Nung naririnig nila yung tinig na yon, naririnig nila yung tinig na kung saan sandali na yan, ipinaparating sa kanila, ipadama nyo sa Diyos ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang ipinagagawa sa inyo. Amen. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya dito po, hindi lang po yon. Nung naririnig po nila, dumating sa kanila, nung mapuspos sila ng Espiritu, ang tinig sa kanila ng banal na Espiritu, huwag kayo matakot sa tao, matakot kayo sa Diyos. Mahalin nyo ang Diyos, sundin nyo ang Kanyang utos. Gawin nyo kung anong ipinagagawa niya sa inyo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Ang taong tunay na bukas ang tinig, ang kanyang puso, ang kanyang pandinig sa salita po ng Diyos, yan ang tao na kapag narinig ang tinig ng Diyos, itinatalaga ang kanyang sarili para gawin ang kalooban ng Diyos. Amen. Diba? Kaya sabi ni Pablo, kapag ang kaaway mo nagugutom, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Daigin mo ng mabuti ang masama. Amen? Kung yun ang narinig mong tinig ng Diyos, ang swerte ng kaaway mo. Diba? Totoo naman, diba? Yan ang itinuturo noon ni Brother Mike sa atin. Yan ang tinuturo noon ni Brother Mike sa atin. Na ang sabi ni Brother Mike noon, kung may kaaway ka, regaluhan mo. Amen? Regaluhan mo. Kung yung kapitbahay mo ay kaaway mo, alamin mo kung anong paboritong pagkain, ipagluto mo. Amen? Sabi niya, sa tingin nyo kakainin yon? Ang takot lang nun, baka may lason. Pero yun, anong nais iparating ng ating punong lingkod? Ang ipinaparating niya, daigin mo ng mabuti, ipakita mo yung mabuti sa Kanya para ang taong iyan ay wag nang muling gagawa sa iyo ng masama, kundi matutunan niyang gawin kung ano ang mabuti. Kaya ang taong tunay nakarinig ng tinig ng Diyos, bukas ang puso sa tinig po ng Diyos, taong itinatalaga niya ang kanyang sarili para gawin ang salita ng Diyos. Amen. At yan ang nais ng ating Panginoon. Sana lagi nating marinig ang tinig niya. Amen? Minsan gusto mo nang magalit pero ang tinig sa iyo ng Diyos, magpigil ka, magpigil ka. Amen? Di po ba? Kaya minsan, ano na lang nasasabi po natin? Praise the Lord.
buti na lang binago na ako ng Diyos. Totoo, di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Penso Kristo, na nung araw ba, kasi alam niyo po, isa talaga sa naranasan ko, talaga grabe, sama ng loob ko kasi, sa sama ng loob ko noon, kasi yung ikinakasama ng loob ko po, alam niyo kung bakit? Kasi nawala ako sa trainee bilang preacher. Nawala yung pangalan ko bilang trainee pa lang po ako noon. Ako na nga sa lahat ng batch na kasabay ko, ako na lang hindi na-promote. Tapos nung bandang huli, 5 years na ako sa ministry, nagtitrainee po mga kapatid, nawala pa ang pangalan ko. Tapos ang sabi sa akin nung time na yon, yung mga pangalan na hindi na nabanggit dito, hindi na ho kayo pwede maging trainee bilang preacher. Marshal lang kayo. Sama ng loob ko noon. Talagang umuwi ako na kung saan umiiyak ako sa sama ng loob. Pero alam niyo po, nung sa bahay na ako, naalala ko may outreach pa ako nung araw na yan kasi araw ng Biyernes po yun. May outreach po ako. Tinitingnan ko yung mga gamit ko, namili ako ng ganitong gamit. Lord, hindi naman ako dati nagbabasa ng mga ganito, ang tamad ko mag-aral. Pero alam niyo po, isa lang tinig ng Lord sa akin, nawala ka sa listahan ng tao. Pero hindi naman tao ang tumawag sa iyo. Yan sabi ko, Lord, sige Lord, tuloy ako sa outreach ko ngayon. E di, ayos ako, punta ako sa outreach ko. Yung pinuntahan kong outreach po, sa kalsadang gawain, sa Tondo. Habang ako nagsasalita, may lasing humarap sa akin. Sa harapan ko, sa kalsada. Kung ano sinasabi ko, yung lasing inuulit-ulit sa harapan ko. Pag gumanito ako dito, tatapatan niya ako. Ganon din dito. Sa loob ko, Lord, salamat, Lord. Kung pagkataon to kanina, taglay ko pa yung sama ng loob ko, baka sa kanya ko nabuhos. Totoo po yan, yun ang nasa isip ko. Kaya ang ginawa ko, tumayo na lang ako. Hindi na ako gumalaw. Kung ano sinasabi ko, inuulit niya, pero ang bandang huli, yung mama po, naupo sa harapan ko na nahimik. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Umalis po kami sa gawain, pagdaan ko, ando doon pa rin yung mama sa tabi po, mga kapatid, nakaupo. Ang karaang linggo, tinanong ko po yung coordinator, pagkalipas nang nakita kami ng coordinator, sabi ko sa coordinator, kamusta na yung gawain? Sabi niya, Brad, yung mamang lasing na kung saan ay nakatayo doon sa harapan mo, inuulit-ulit ang sinabi mo, ngayon dumadalo na sa gawain. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo na sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesus, itong nais ng Diyos, maging bukas ang puso natin sa tinig ng Diyos kasi diyan tayo kumukuha ng lakas. Amen. Hindi kanya pababayaan. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. At sabihin po natin, Panginoong Hesus, dalangin ko, huwag mo kong iwan, huwag mo akong pababayaan. Gabayan mo ako lagi. Gabayan mo ako lagi. Kausapin niyo po siya. Iparating niyo kay Lord ang inais niyo. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord.
Sa ngalan ng bugto mo anak na si Jesucristo, dalangin po namin, Panginoong Hesus. Dalhin mo kami lagi, Lord, sa lugar na kung saan tinig mo ang aming naririnig. Tinig mo ang aming napapakinggan. Buksan mo, Diyos, ang aming puso at isipan sa iyong mga pangungusap, Panginoong Hesus, sa iyong salita. Buksan mo ang aming pananaw, O Diyos, nang makita namin, O Diyos, sa buhay namin ang mga salita mong ipinaparating sa amin. Makita namin ang ninanais mo, Diyos, ang mabuting hangarin mo, Diyos, sa buhay po namin. Ama naming nasa langit, hinihiling ko po, hawakan mo na yung pagpalang kamay at makapangyarihang kamay ang buhay ng bawat isa po sa amin nang hindi po kami mapawalay sa iyo. Hindi kami mapalayo sa iyo, Ama. Bagkus manatili po kami sa iyong banal na kalinga at patuloy ang iyong mga salita, patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa, O Diyos, ang salitang patuloy pumuno sa puso ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos naming nasa langit, anumang ingay meron sa mundong ito, ang aming kahilingan lamang, dalhin mo sa puso namin araw-araw ang iyong salita. Salamat, Panginoong Hesus, biyayaan mo bawat isa patuloy na magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Hesukristo, at anumang uri ng karamdaman o sanhi ng karamdaman sa kanilang katawan, dalangin ko po, dakilang El Shaddai, pawiin mo po ito sa kanilang katawan, Ama, ipagkaloob ang biyaya ng kagalingan sa ngalan ng aming Hesukristo. Pagpalain mo ang mga tao, O Lord, ang kanilang mga among pinaglilingkuran, at dalahin ko sa puso ng kanilang mga amo, Diyos, paghariin mo, Diyos, ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo, ng aking mga kapatid na to, Ama, na naglilingkod sa kanila'y patuloy nilang mahalin, Ama, tulad ng pagmamahal mo sa amin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, sa iyong kapurihan, sa lahat ng kabutihang ginagawa mo at walang sawang ginagawa sa buhay namin, at patuloy na gagawin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Taas natin ang lahat ng bagay na nais natin sa Panginoong Hesus. Dakilang Diyos naming nasa langit, pagpalain mo ang mga bagay na itinataas, ang lahat ng bag, wallet, anumang religious articles, Panginoong Hesus, na itinataas. Ang lahat na to may inyong pagpalain, basbasan ng iyong kapangyarihan upang patuloy ito, Ama, magamit sa buhay po namin, upang magawa namin at masunod ang banal mong kalooban, dakilang El Shaddai. At loobin, Ama, smitan po, Ama, ng mga bagay tinataas po namin, ang mga pagpapala mo, Diyos, ay patuloy dumalay po sa buhay po namin. Dalangin ko, Ama, ang lahat ng kahilingan ngayon ng bawat isang naririto sa iyong banal na harapan, tulad ng iyong pangako, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mo, Ama, sa aking mga kapatid ngayon ang katugunan sa aming mga kahilingan. Salamat, dakilang Diyos, habang kami naririto sa lugar ng Hong Kong, dalangin namin, Ama, patuloy mo kaming samahan. Ayon sa iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Kristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, Sister, mahal ka ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ligang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ligang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang
Manatili po tayong makatayo at dasali ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mamabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God Thank bless you us po. all. See you next month and see you tomorrow dito po sa simbahan.